Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang nakakatuwa pero napakaseryosong eksperimento na ginawa ng isang Solana supporter. At bakit? Para malaman po natin kung totoo nga bang ang mga ordinaryong tao tulad po ng mga Uber driver ay maaring yumaman dahil kay XRP. May usap-usapan po kasi sa crypto Twitter na si XRP raw ay tahimik na binibili at tinitreasure ng mga Uber driver. Pero fake news ba ito o may katotohanan? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, talaga bang mayaman na ba ang mga Uber driver dahil kay XRP? Ayon po sa balita, isang kilalang crypto influencer na si Jakey o mas kilala sa handle na SolJakey ay nagsagawa ng social experiment. Ang kanyang mission ay sumakay ng 25 Uber rides sa Canada para tanungin ang bawat driver. Kung saan ay yung kanyang tanong ay may XRP ka ba? Simple pero powerful ang kanyang tanong. Ayan. Habang tumatakbo ang bawat biyahe, isa-isa po niyang kinakausap ang mga driver. At ang resulta, 24 sa kanila ang nagsabing wala silang hawak na XRP. Ayan, yan po yung naging result. Ayan po siya, yung kanyang actual na post. Are Uber drivers actually rich from XRP? I took 50 Uber rides to find out. Ayan po siya. Talagang grabe naman yung kanyang experiment na ito. Ayan, 24 sa kanila sa mga Uber drivers na kanyang nasakyan ay nagsabing wala daw silang hawak na XRP. Medyo nakakagulat, di po ba? Lalo na kung naniniwala ka na si XRP ay unti-unti nang tinatanggap ng masa. Pero teka, may twist po ang kwento na ito. Isang driver ang bumasag po sa pattern. Pagdating po sa ika-25 na at huling biyahe ni Ginoong Jakey ay may kakaibang sagot ang driver. Ayan, oo, meron daw siyang XRP at hindi lang basta hawak. Binili niya ito sa halagang $1.67 at balak niya itong i-hold ng pangmatagalan. Hindi malinaw kung kailan po niya ito nabili. At noong taong 2020, hindi po malinaw kung kailan niya ito nabili. Maaring noong 2021 or 2024. Pero ang sigurado ay hindi siya bumitaw dahil naniniwala siya sa utility ni XRP. Sa madaling sabi ay hindi po siya basta sumakay lamang sa hype dahil sa train. Ayan, hindi lamang po siya basta sumakay lamang sa hype train. Ayan, may tiwala po siya sa gamit at halaga ni XRP dito sa totoong mundo. Ayan. Ngayon ay bakit po si XRP ay kinikilala ng mga institution pero hindi pa ng masa? Habang nakakatuwa ang eksperimento na ito, isa pong mas malaking tanong ang lumutang. Bakit tila hindi pa rin kilala? Ayan, bakit hindi pa rin po kilala itong si XRP ng mga ordinaryong tao? Ayon po sa isang XRP researcher na si Smoke, yan ay 99% ng retail investors ay hindi pa rin aware sa potensyal ni XRP. Kaya kahit na tumitindi na ang presyo nito sa market, ay kakaunti lang talaga ang nagkaka-interest ng mga retail investors. Kaya ang mas nakakagulat ang mga institution, tahimik po na nag-accumulate ng XRP sa likod ng mga retail investor. Kaya kung totoo ito, ibig sabihin ay nasa early phase pa lamang talaga tayo. Hindi pa late sumakay. Mas malaking tsansa pa para sa mga baguhan na makauna bago magsimula ang next bull run. Kaya yan, paano pa kaya dito sa atin dito sa Pilipinas? Siguradong mas lalong kakaunti na mga Pinoy ang nakakakilala rito kay XRP. Pagdating nga kay Bitcoin is talagang walang gaanong nakakakilala kay Bitcoin. Yung mga iba is mali pa yung kanilang pagkakakilala kay Bitcoin. Kung sinasabi mong Bitcoin ay yung pumapasok sa kanilang isipan is yung sugal daw.
Yan, Bitcoin is equal to sugal, which is wrong, which is mali. Yan, paano pa kaya kay XRP? Kaya talagang konti lang talaga ang nag-i-invest dito kay XRP. Yan, kaya talagang marami talagang maiiwan. Yan, ngayon ay ano po ang sinasabi ng market price ni XRP ngayon? Ayan. Nito pong December 2024 ay umabot po sa XRP sa presyong $2. Pagkatapos ay umakyat pa ito ng $3.4 nitong January 2025. Medyo nag-stagnant po siya at bumaba ng bahagya. Pero nitong bandang huli ay tumama po siya ulit sa presyong $3.5. Kaya kung susuriin po natin ay may moment na bumabagsak. May moment po siya na bumabagsak pero nakakabalik din siya sa mas mataas na presyo. Patunay po ito na may momentum at pondo na umiikot sa likod ni XRP. Pero hindi pa ito galing sa retail. Ngayon ay tunay nga ba ang layunin ng eksperimento na ito ni Ginoong Jake? Kaya yan, wag po nating maliitin ang ginawa ni Ginoong Jakey dito. Ang simpleng tanong po niya ay nagtulak sa atin na tanungin or magtanong ng mas malalim na issue. Naabot na ba ni XRP ang mass adoption? O masyado pa tayong maaga sa game? At ang sagot, retail adoption ay wala pa sa peak. At kung totoo ngang mga institution pa lamang ang bumibili, then malaki pa ang upside ni XRP kapag dumagsa na ang masa. Pero bakit nga ba mahalaga ang mga ordinaryong investors tulad natin? Ayan, sa kasaysayan po ng crypto, ang retail investors ang siyang bumubuo ng malaking wave ng presyo. Kapag naramdaman na ng masa ang tiwala, hype at potensyal, saka po nagsisimula ang tunay na rally. Kaya habang wala pa sila, yan, ito ang tinatawag na accumulation phase, ang pagkakataon ng mga maaga pa lang pumasok. At sa kabuuan, kung ikaw po ay isang baguhang trader o investor sa crypto, ay napakahalaga po ng ating napag-usapan tungkol dito. Una ay wag po nating hintayin na sumikat ang isang coin bago po tayo pumasok. Kung totoo ngang si XRP ay hindi pa ganap na kilala ng masa, ibig sabihin ay may tsansa pa tayong mauna. Tandaan natin ang mga nauna ay kadalasang nakikinabang ng malaki. Pangalawa, huwag po tayong basta sumunod sa hype. Tignan po natin ang utility at gamit ng coin dito sa totoong mundo. Si XRP ay may solid po na gamit pagdating sa cross-border payments at saka remittances. Ito ang dahilan kung bakit may tiwala pa rin ang ibang investor na i-hold ito ng long term. Pangatlo, kahit na hindi ka Uber driver, maaari ka pong maging investor na may foresight. Si Ginoong J.K. Man ay hindi nakakita ng mass adoption sa mga Uber drivers pero nakita niya ang isang spark at minsan ang isang spark ay sapat na para magpahiwatig ng malaking apoy sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.